Ang ahensyang nagbabantay kontra Colorum ang siya raw mismong pasimuno nito. Ayon sa chairman ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nag-issue raw ang ahensya ng mga prangkisang patay na. Dahil dito halos 50 mga tauhan ng LTFRB ang sinibak sa pwesto. May report si Oscar Oida. 5 opisyal at 44 na tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tinanggal sa pwesto ng dahil sa korupsyon. Kabilang sa mga opisyal ang Regional Director ng NCR na si Rodolfo Hausian. Ayon sa chairman ng LTFRB, kahit na may moratorium kasi sa pag-i-issue ng prangkisa ng PUV mula noong 2003, nagbibigay daw ang mga ito ng prangkisang patay na. Kaya't lumalabas, LTFRB pa raw mismo ang pasimuno ng Pangongolorum. Ay, sobrang galit. Ay, hindi ko na sasabihin dito. Iba naman yung magmura niya si Secretary. Parang si Presidente din. Pag makarinig ng korupsyon, tumataging-ting yung tenga niya. Isang sumbong daw ang natanggap nila na nahinga ng 280,000 pesos. We found out that NCR has 2 databases. One is a ghost database where the franchises that were expired or have not been active, dun ho yung nilalaro nila. If you are an operator who's interested to get a franchise, for a fee they will give you one, but sila lang yung may hawak ng data na yon. Natagpuan daw ang ilan sa mga questionabling dokumento sa pantry lang ng Regional Director. Sinibak din daw ang 4 niyang mga tauhan at nilagay sa mga opisina sa Mindanao. Yung Regional Director, ayaw, pinalipat namin, pinalagay namin sa cesspool. Yung isa, nasa Cotabato. And yung isa, inassign namin sa Zamboanga. So we have to... Tapos yung isa pa, yung CTDO nila, we have issued a show cause order. Pinatawag na raw ang mga ito para magpaliwanag, pero hindi raw nakadalo dahil sa unstable blood pressure. Si Hausian at ang mga tauhan nito ay maaaring maharap sa patong-patong na kasong kriminal at administratibo tulad ng graft, violation of Code of Ethical Standard, grave misconduct at abuse of authority. Bukod sa kanila, may 44 na raw nakawani ng LTFRB nationwide ang una ng sinibak o di kaya nag-resign sa pwesto, kaugnay pa rin ng korupsyon. Sa dami nito, pihadong maapektuhan daw ang kanilang pagseserbisyo. Ikinatuwa naman ng ilang transport group ang naging aksyon ng LTFRB. Anila, matagal na raw dapat na aksyonan ang problemang yan. Pag titignan mo yung kalsada, ang daming mga taxi dyan na bago yung pangalan. Samantalang may existing moratorium sa issuance ng taxi franchise. So paano magkakaroon ng mga bagong operator? Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Hausian kanina, pero wala raw ito sa LTFRB at di rin makapagbigay ng kontak ang mga taong nandun para matawagan siya. Sinasala na ng LTFRB ang kanilang database para matukoy ang mga iligal na prangkisa. That's why isa-isa namin ini-input ulit ang data kasi medyo compromised yung, not medyo, it is really compromised. Oscar Oida, GMA News.